Four cardinal rules of gun safety. Ano yung una? Pakibasa po. Consider every gun as loaded. Consider as the gun as loaded. For example, turnover ng barel. Turn over o kaya during inspection ng mga officer nyo sa agency. Patingin ng barel. Okay, sa turnover mo na. Sa turnover, kahit chinek na nag-clear na yung kapalitan nyo at binigay yung baril sa inyo, i-consider nyo pa rin na loaded. Hindi porkit kiniler ni sir, tapos sa'yo, di bali, kiniler mo naman pre, okay na yan. Wag po ganon. Hanggat hindi ikaw mismo ang nag-clear, yung baril po na yun is loaded. Nakuha po? Yes, sir. Number 1 na shortcut ng number 1. Ano po yung shortcut ng number 1? Ito po ay tinatawag na gun o firearm awareness. O di kaya tinatawag din siyang chamber awareness. Ito po yung chamber. Chamber. Ganon din po sa shotgun. Andun din yung chamber niya. Dapat maging aware tayo sa mga chamber. Pag binigay yung barrel, ang utang natin titignan, chamber niya at saka yung kung may magazine. Sa bagay, pag in-open slide nyo, makikita nyo naman kung merong magazine. Pero, ito nyo pa rin. Nakuha po? Dun sa pag-clear ng barrel, dalawang senses ang gagamitin. Sense of touch, yan, touch. Ginagamitan ng little finger. Ito yung mga medyo mahina ng mata o kaya madilim sa lugar. Ginagamitan po natin ng... Kasi minsan po, medyo may kalumaan na yung bala natin, akala natin, dahil nangitim lang yung primer niya, yung base niya, akala mo, part na ng barrel, yung pala, bala. Kaya ginagamitan ng sense of touch or little finger. Then after that, pag malakas pang mata mo, ginagamitan ng sense of sight. Pag visually, yan, tignan natin, then, tignan natin yung mag-wheel. Sense of touch at saka sense of sight ang ginagamitan natin para maklear yung barrel. At the same time, nirarak natin. Rack nyo. Then rack, then tignan mo ulit. Then bago mo kalabitin, kung gusto lang siguraduhan mo, wala talaga. Then saka nyo i-squeeze. And sa safe direction. Huwag yung i-clear nyo. Di ba mayroon naman kayo safety bucket. Doon nyo po kayo mag-pad. Doon po kayo mag-clearing. Kung wala naman, hanap kayo ng safety direction. Huwag lang sa pader o kaya basta may lupa na pagkuhan. O may wag naman yung hard object kasi yung pader Kasi pag pinutok nyo yan, pwede kayong mag-retaliate, magbabag. Okay? Yun yung gun safety number 1. Chamber awareness. Pangalawa, pakibasa po. Okay, reset nyo po yung pangalawa. Never let the muscle. Ibig sabihin po, ito po yung muscle ng barrel. Ito yung muscle ng barrel. Pag tinutok nyo, ibig sabihin, o kaya tinutok nyo o tinutukan kayo, ibig sabihin, yung tao na yun, meron siyang intent to shoot. Hamak nyo yun. Pag tinutukan pala kayo, meron siyang intended to shoot kayo. O to kill. O to destroy you. Payag ba kayo nun? Hindi. Siyempre. Kaya po, then, kapag kayo naman ang nagtumutok na walang dahilan, meron din kayong kaso. Gun toting. So, anong gagawin nyo? So, yan. Maximum tolerance. Sa amin, sa part namin na PNP, maximum tolerance. Kahit anong sasabihin niya, maximum tolerance. Kasi pag sinabayan mo yan, apoy kayong dalawa, sasabog kayong dalawa. Maximum tolerance. Smile ka lang. Basta wala lang imminent danger sa part mo. Ibang klase na yun pag kukunin na yung buhay mo. Magpagpag ka na rin. Sabi nga sa self-defense o justifying circumstances, pag may imminent danger sa part mo, pero meron 4 na elements po yon.
Yung apat na elements yun, dapat unlawful aggression. Ibig sabihin, hindi ikaw yung nagsimulan ng attack. Kung ikaw nagsimulan ng attack, tapos sabihin mo may imminent danger, wala, hindi mo makukuha yung justifying circumstances o substitutes. Then, lack of provocation. Lack of provocation, ikaw yung pinagmulan ng away. Oh, una, pinagmulan ng away at dapat hindi po kayo yung umunang umatak. Pangatlo, wala na kayong kakayaan o wala na kayong opportunity na i-depensa yung sarili nyo kundi gamitin yung baril nyo. Then pang-apat, yun na, pag meron ng imminent danger sa buhay nyo. That's the time. Gamitin nyo. Pero pag wala pa, maximum tolerance. Maximum tolerance. Okay? Sa muzzle, huwag nyo pong i-point kahit kanino o anything. Tulad po mamaya, puputok po kayo. Pag sinigawan namin kayo ng muzzle, dapat ang muzzle nyo lang is nasa backstop. Ito ang tinatawag is down range. Dito sa atin is up range. Nakuha po? Yan po ay down range. Ito po ang up range. Pag sinabi namin muzzle, ibig sabihin po nun, pag sinigawan namin kayo ng muzzle, madidisgrasya mo yung sarili mo or makadisgrasya ka sa mga kasamahan mo. Nakuha po? Kaya wag po kayong ma-open mamaya. Pag sinigawan namin, kasi bingi na kayo nyan. O kaya nagninervyos. Kasi, kwan na kayo eh. Nasa live pairing na kayo. Hindi nyo na kwan. Parang, pag naglalaro ka sa karate, minsan, pag first time mo, hindi mo na naririnig yung coach mo. Ganon din po dito mamaya, pag kanyo, ayun na. Kahit muscle, hindi mo naririnig. Kailangan mo talagang sigawan, muscle! Ngayon, parang mga ganon. Pero magising ka lang. Nakuha nyo po? Dapat wag po kayong ma-open po nun pag sinigawan po kayo. Ibig sabihin, nakakadisgrasya kayo o madidisgrasya mo yung sarili mo. Kaya pag sinigawan po namin ng muscle, ibig sabihin yung muscle nakatutok sa'yo, iba na yung saan na siya nakatutok. Kaya dapat lang po, dyan lang po. Kahit anong mangyari, dyan lang po. For example, nakalimutan mo ng iPro, sumuot ng iPro. Naiganon mo iPro yung pero mo ng iPro, meron nang naka-insert ng magazine. Mukha nyo po, wag nyo pong itutok po dito sa upgrades ng muscle po natin. Okay? Then, ang shortcut ng number 2 is ano po? Anong shortcut? Kung yung number 1 is chamber awareness, ano naman yung shortcut ng number 2? Sino makakapagsabi po? Shortcut ng number 2. Muscle awareness. Opo nyo ha. Shortcut ng number 1 is chamber awareness. Yan, chamber awareness. Yan, chamber awareness. Number 2 is muscle awareness. The number 3, ano po? Pakibasa po yung number 3. Keep your finger off the trigger unless you are ready to fire. Unless you are ready to fire. Ibig sabihin, yung trigger finger po natin, ito yung trigger finger ko. Kung left-handed kayo, ito yung trigger finger nyo. Ngayon, yung trigger finger nyo, pag hindi po kayo ready, nasa trigger guard lang po. Pag ready na po kayo, that's the time na i-insert nyo. Ang tanong, paano nyo masasabi na ready na kayong bumaril? Kailan nyo po masasabi? Hintayin ang go signal. Okay, ano pa po? Pag sigurado na sa target. Hindi na sir. Yun! Pag sigurado ka na sa target mo. Kasi, ganun din po yan sa kwan nyo. Nasa bangko po kayo. Mayroong kwan, hindi ka, alam na puputok ka na. Hindi ka sigurado sa target mo. Kung sino target mo. Mamaya, may tumakbo dyan. Civilian. Tumutok ka ngayon. Natama yung civilian. Nakuha po. Hindi po yung trigger happy. Basta putok na lang ng putok. Tingnan nyo rin po kung meron kayong natatamangan. Okay po? Shortcut. Ano po ang shortcut po nito? Finger awareness. Trigger awareness. Ha? Okay lang po yan. At least makukorek po tayo. Ha? Trigger awareness. Mamaya po, pagdating po sa live firing, pag sinabi namin, trigger finger out, ibig sabihin kasi, mayroon kasi kayong live fire na mag-change map.
Mahirap po yan na mag-change mag po kayo na naka-trigger finger rin. Baka pag ganyan nyo, nakalabit nyo. Okay lang kung yung muscle nyo naka-point doon. Eh paano nag-change mag kayo nakaganyan, nakatutok sa'yo? Din huli ko nang maihawi. Madidisgrasya yung sarili nyo. Nakuha po? Kaya pag nag-change mag po tayo, pung, dito lang. Naka-point pa rin sa backstop. Then, i-twist nyo lang ng ganyan, then insert. Nakuha po? Then, always trigger finger out. Kasi, ano sabi niya doon? Hindi ka pa naman ready eh. Nag-change mag ka naman eh. Hindi ka pa na ready to fire. Kaya, always trigger finger out. Nakuha po? Oh, yes sir kayo ng yes sir. Mamaya, tulad, pang-apat na po kayo na batch. Nung kahapon, meron din kami tinuruan, mga kasama nyo po. O kaya relievo nyo po yung mga yun. Yes sir! Pagdating ng lab firing, anto lamang. Kaya okay lang naman yun kasi andito nga po kayo para mag-refresh. Pero hindi naman acceptable na dahil doon, authorize na kayong magkamali. Sa barel, hindi pwede mag-authorize na magkamali. Hindi pwede yung sorry. Hindi pwede yung word na sorry dito. Sorry pre. Hindi pwede yun. Magagalit si Mare. Okay. Okay. Chamber awareness, muscle awareness, trigger awareness, pang-apat. Basa. Your target. What lies and around. Ito po nyo. Be sure, sabi niya po dito. Be sure kayo sa target nyo. Ibig sabihin ng biyan, ito yung target nyo, din sa likod niya. Parang dun po sa bangko. Dito naman eh. Mayroon na nangyari doon. Bank robbery. Then, siguro, pag binigyan ka ng chance na mag-survive, kasi ang unang talang tinitira dyan, kayo. Kung binigyan ka ng chance, huwag mo nang sayangin yun. Kung mayroong pagkakataon. Unahan lang din naman yan eh. Ngayon, pag mayroon kayong chance, tignan nyo din kung mayroon kayong matatamaan sa biyan niya. Ito yung target. Baga, anong tawag nito? Andyan yung manager mo. Okay, in-hostage yung manager mo. Tignan nyo din. Kung kaya mong barilin, okay lang. Make sure ka lang na yung target mo talagang matatamaan, hindi si manager. Then, ibig sabihin ng around it, paligid. Parang dito. Hindi lang yung sa backstop, kundi yung around. Buong paligid. Mamaya, may tatakbo dyan na mga kambing. Baka mamaya gusto nyo magpinapaitan. Pinapaitan ko yun. Sa bagay, 500. Kulang sa... Alak na lang. Kaya, sa number 4, ang shortcut po nito, ano po ang shortcut ng number 4? Target awareness. Yun! Target awareness. Ang shortcut po nito. Anong shortcut nito? Shortcut ng number 1. Chamber awareness or gun awareness. Number 2. Muscle awareness. Number 3. Trigger awareness. And number 4. Yan po yung 4 na cardinal rules ng gun safety. Na hindi pwede natin kalimutan yung isa. Dapat in order po ito. Nakuha po. Dapat hindi pwedeng